Manalangin tayo. Mahabagin at mapagpala naming Amang Diyos na nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyong pagtawag sa amin sa gitna ng napakaraming tao sa pamagitan ng Ebanghelyo at sa pagbabayad sa halaga ng aming mga kasalanan, minsan magpakailanman sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo na ginawa kaming iyong mga anak na walang bayad at anumang kapalit. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pag-asa dito sa mundong walang pag-asa at sa pagpapahintulot sa amin na mabuhay sa biyaya at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Hanggang sa iyong muling pagdating pakiusap, tulungan mo kami na may katapatang gawin ang mga ipinagkatiwala sa amin na may pusong tapat na nagmamahal sa iyo. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa isinasagawang summer retreat na kung saan marami ang nakakapakinig sa iyong salita at naliligtas. Habang nagpapatuloy ang ika-6 na batch ng summer retreat, hinihiling po namin na buksan mo ang mga puso ng nakakapakinig ng iyong salita upang kanilang lubos na maunawaan at sampalatayanan ang ebanghelyo sa kanilang mga puso. Pagkalooban mo nawa ng karunungan, pangunawa at kapangyarihan ang mga nangangaral ng iyong salita upang walang sinumang kaluluwa ang mawala at ang lahat ay makarating sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, samahan nawa kami ng Espiritu Santo mula sa simula hanggang sa matapos. At ang aral na ito nawa ay manahan sa aming puso. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa mga aklat ng taga-Roma, buksan natin sa Roma chapter 5. Roma chapter 5. Babasahin ko mula verse 1 hanggang 5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sa verse 11, at hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Tingnan din natin po sa chapter 8, verse 22. Verse 22. Roma chapter 8 verse 22. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sannilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon at hindi lamang sannilikha kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukubkob ang pagtubos sa ating katawan sapagkat tayo iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa sapagkat sino ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang manamagitan na may daing na hindi maipahayag. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ika-6 na batch ng summer retreat ay kasalukuyang isinasagawa. Sa mga oras na ito ay masigasig na ipinapangaral ang Ebanghelyo. Naniniwala ako na mabuting ipanalangin natin ito ng tahimik sa ating mga puso. Tumawag ako ngayon doon at kanilang sinabi na ang bilang na nakarehistro ay 11,622 na.
Kahapon maraming tao kahit na yung makakain doon. Maring sabihin natin na ang summer retreat ay maayos na nagaganap. Sa pamagitan nito, marami yung ipinapanganak na muli. Kaya ngayon ay nais ko na magtuon tayo sa aklat ng Roma, chapter 5 at 8. Doon sa Roma, chapter 5, makikita natin yung tatlong uri ng kagalakan. Doon naman sa chapter 8, yung tatlong uri ng kapighatian. Kapag pinag-alaran natin yung chapters 5 at 8 ng Roma ng magkasama, makikita natin na may dalawang malaking karanasan na parehong nararanasan ng mga Kristiyano. Sa buhay pananampalataya, may dalawang bagay na laging nagkakatagpo. Yung isa ay kagalakan. Yung isa naman ay kapighatian. Lagi natin itong nararanasan. Sinasabi ng iba, simula nang naligtas ako, palagi na lamang akong masaya. Oo, meron talagang kagalakan. Katulad ng sinasabi doon sa kantang, every hour is rapture. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala ng mga kapighatian. Hindi po. Meron pa rin kapighatian. Ngayon, habang pinag-aaralan natin ito ng higit, sa tingin ko ay higit din ninyong maunawaan ng malinaw kung bakit ang isang Kristiyano pagkatapos na maligtas ay nakakaranas pa rin ng kagalakan at kapighatian sa parehong pagkakataon. Isa sa pinakamahalagang katotohanan na nasa Biblia na hiwalay sa mga reliyon ay ang kagalakan. Malinaw na sinasabi ng kasulatan na ang Kristiyano ay mayroong kagalakan. Gayun din, ang mga hindi ligtas ay nakakaranas din ng pisikal na uri ng kasiyahan. Ngunit yung kagalakan na mayroon ng isang Kristiyano ay lubos na kakaiba. Kagaya nung sinabi doon sa Roma 5, kundi nagagalak rin tayo sa ating kapighatian. Ang magalak sa gitna ng pagdurusa ay hindi madali. Ito ay isang tatak ng pagiging isang Kristiyano na kayang magalak kahit sa panahon ng kahirapan. Ngunit, ibig sabihin ba nito na ang buhay Kristiyano ay puro lamang kagalakan? Hindi. Kahit na pagkatapos maligtas, dala-dala pa rin natin yung ating likas na pagiging makasalanan na minana natin mula kay Adan. Gayun din, yung ating katawan ay hindi pa natutubos, kaya meron pa rin kapighatian sa loob natin. At yung Espiritu Santo na nananahan sa atin, na namamagitan para sa atin sa mga pagdaing na hindi maipahayag. Sa muling pagbalik ng Panginoon, bibihisan niya tayo ng isang maluwalhating katawan. Sa oras na iyon, ang lahat ng ating mga kapighatian ay lubos na mawawala at tayo ay papasok sa mundo na walang hanggang kaligayahan at kagalakan. Kaya sinasabi sa Biblia, tatakas ang pagbubuntong hininga. Titingnan po natin yung verse na yan mamaya. Silang hindi namumuhay sa buhay ng pananampalataya ay madalas na magtanong, anong kagalakan ba mayroon ng isang Kristiyano? Ngunit yung ganitong uri ng tanong ay nagpapakita na hindi nila naunawaan. Yung kagalakan ng hindi ligtas ay talagang magkaiba sa hindi ligtas. Sa ligtas at hindi ligtas, magkaiba. Sila na nakatanggap ng kaligtasan ay mayroong kagalakan na hindi naunawaan ng mundong ito. At ang kagalakang ito ay isa sa marka ng isang Kristiyano. Ito yung dahilan kung bakit ang pagdating ng Espiritu Santo ay lubos na nakaugnay sa kagalakan at kasiyahan. Sa mga Hebreo chapter 1 verse 9, makikita natin yung salitang langis ng kagalakan. Langis ng kagalakan. Yung langis sa Biblia ay anino ng Espiritu Santo. Kapag dumating ito at madadala sa ating mga puso ng galak, magdadala ito sa ating mga puso ng galak na hindi maunawaan ng mundo. Sa katotohanan, ang kagalakan at kasiyahan ay mga bagay na ang Diyos mismo ang gumawa. Sa mga awit 43, tinawag siya ng Biblia na Diyos na aking malabis na kagalakan. Ang lahat ng tunay na kagalakan ay para sa Diyos. Siya lamang ang mayroong lubos na kagalakan at kasiyahan. Sa Biblia ay malinaw na inilarawan ang langit bilang lugar ng kagalakan. Kaya, ang pagpasok sa langit ay pagpasok sa mundong puno ng kagalakan at kasiyahan. Ang Diyos mismo ay puno ng kagalakan at kasiyahan. At sinabi na silang mga naligtas ay nakakaranas ng kagalakan na hindi naunawaan ng mga tao. Gayon din naman, kahit ang mga hindi ligtas
ay nakakaranas din ng pisikal na kagalakan o makamundong kasiyahan. Gayunpaman, ang kagalakan ng mga mananampalataya ay lubos na iba sa kanila. Anong nangyayari kapag ikaw ay naligtas? Tiyak na makakakuha ka ng kagalakan. Tingnan natin dun sa Biblia. Lagyan natin ito ng tanda at pumunta tayo sa 1 Pedro chapter 1. 1 Pedro chapter 1 verse 8 hanggang 9. Hindi ninyo siya nakita gayong may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita gayong may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na iyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Gaano nga ba kadakilang kagalakan at kasiyahan ang darating ng ako na nakatadhana sa impyerno ay tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at naligtas mula sa walang hanggang pagkawasak? Sinasabi na hindi ninyo siya nakita gayon may inyong iniibig. Silang mga tumanggap ng sulat na ito ay nagsasabing na sila ay naligtas at minamahal ni Jesus kahit na hindi nila siya nakita ng mukhaan. Bakit? Sila ay naniniwala na si Jesus ay nagdanak ng kanyang dugo, namatay at muling nabuhay upang bayaran ang halaga ng kanilang mga kasalanan at sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa halip natin ay naligtas tayo. Kaya silang mga naligtas ay mayroong puso na nagmamahal kay Jesus. Kahit hindi mo nakikita, sampalatayanan mo. Sapagkat ang kaligtasan ay makukuha kapag ikaw ay sumampalataya. At sa pananampalataya, kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Mayroong kagalakan ng kaligtasan kapag ikaw ay ligtas. Hindi tayo nakatakdang mabuhay sa impyerno sa 1,000, 10,000 o kahit sa bilyong mga taon. Gaano nga ba bang kagalakan at pagpapasalamat na maligtas mula sa walang hanggang pagkawasak? Ano kaya kung yung tao ay makapunta at makita ang impyerno ng isang beses? Tiyak na maunawaan natin na ang kaligtasan yung pinakamahalaga sa mundong ito at wala higit na kagalakan o kasiyahan kaysa sa kaligtasan ng isang kaluluwa. Kahit gaano man ako magdusa, hindi ko kayang tiisin ang paghihirap ng isang tao na mapupunta sa impyerno kahit isang araw. Kaya nga, yung mga Kristiyano ay mga tao na bagamat walang anumang ibigay na gantimpala pa, ay maaring mabuhay ng walang hanggan na may pagpapasalamat sa kaligtasan na kanilang natanggap. Totoo na kaya nating mabuhay ng ating buong buhay na nagpapasalamat para sa bagay na ito lamang. Kaya sila na mga naligtas ng una ay lubos na nakakaramdam ng kagalakan at kasiyahan ng kaligtasan sa kanilang mga puso. At ano ang kagalakan meron dito? Ito po, hindi ninyo siya nakita gayon may inyong iniibig. Isa sa pinakamalaking kagalakan na naranasan ng tao ay ang kagalakan na pagiging minamahal. Kaya nga, tunay na minamahal ako ng Panginoong Hesukristo. Minamahal niya ako ngayon at mamahalin niya ako magpakailanman. Malalaman natin na tayo ay minamahal nang tayo ay naligtas. Kaya, yung dahilan kung bakit nalulungkot ng tao ay dahil hindi siya minamahal. Pagkatapos maligtas, may kagalakan kay Hesukristo. Masaya tayo dahil natagpuan natin ang tagapagligtas. Sa gitna ng buhay, natagpuan ko si Jesus. Iyan ang pinakadakilang pagkakatuklas, hindi po ba? Ano ba yung pinakamalaking kayamanang natuklasan ko sa aking buhay? Si Jesus ang pinakamahalagang kayamanan. Kaya nga sa awit ng mga awit chapter 1 verse 2, hagkan niya sana ako ng mga halik ng kanyang bibig, sapagkat mas mabuti kaysa alak ang iyong pag-ibig. Yung alak ay lumalarawan sa kagalakan at kasiyahan. Gayunpaman, sinasabi nito, iyong pag-ibig, ang pag-ibig ng Panginoon ay higit na mabuti kaysa alak.
Higit sa anumang kagalakan o kasiyahan sa mundong ito, sa Biblia, ginagamit ang alak upang tumukoy sa kagalakan at pag-ibig. Ang pag-ibig ng Panginoon ay higit na anumang kagalakan o pag-ibig sa mundong ito. Kaya nga, yung mga banal ay may kagalakan at kasiyahan sa pagdiriwang sa pamagitan ni Hesukristo. At ano pang kagalakan ang meron? Ang mga Kristiyano ay nagagalak sa pag-unawa sa salita. Sa Awit chapter 1 verse 1 hanggang 2, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumutuya man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Magalak lamang kayo sa kautusan ng Panginoon. Yung kautusan tumutukoy sa Biblia. Bigla kong nagustuhan yung Biblia noon. Bago ko maligtas, anong aklat yung kinukuha ko kapag hindi ako makatulog? Kinukuha ko po yung Bible. Tapos inaantok na ako. Pagkatapos maligtas, naging ano na yung Biblia sa akin? Naging love letter ito. Nalalaman kong ito ay isang love letter mula sa Diyos, isinulat at ipinadala dahil mahal niya tayo. Dahil naroon ang tagapagligtas, naging kagalakan sa akin ang Biblia, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, nagbubulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Sa Juan chapter 2, nang gumawa si Jesus ng alak sa isang kasalan na naubusan ng alak, sinabi niya na punuin ang 6 na tapayan ng tubig hanggang sa labi. Nang punuin nila ito ay kumuha ng tubig, naging alak ito, hindi po ba? Kung iisipin natin ang mga tapayan bilang ating katawan, pagkatapos ng kaligtasan, kung pupunuin natin ang ating puso ng salita tulad ng tubig na naging alak, ang salita ay nagiging alak. Ang alak ay lumalarawan sa kagalakan at kasiyahan. Kaya kung mamumuhay tayo na puspos ng salita ng Diyos, ito ay nagiging alak at maiintindihan at masisiyahan tayo. Masasabi natin, yun pala ang ibig sabihin nun ng may kagalakan sa pag-unawa sa Biblia. Pero may mga tao na isinasara lamang yung Biblia at pumupunta lamang sa simbahan tuwing linggo. Nakikinig lang sila ng sermon pero nagagala-gala, kaya hindi nila maranasan ang kagalakan ng pag-unawa sa salita tulad ng tubig na naging alak. Gayunpaman, ang mga taong masipag na nag-aaral ng Biblia tuwing may pagkakataon at pinupuno ang kanilang sarili ng salita ay mararanasan ang kagalakan at kasiyahan sa pag-unawa sa salita kahit habang nakikinig ng sermon at sasabihin, yung pala ang ibig sabihin nun. Kahit habang naglalakad sa kalsada, masasabi niya, yung pala ang ibig sabihin nun. Kailangan nating manatiling malapit sa salita upang ito ay ating maunawaan. Kapag tayo ay malapit sa salita, kahit habang naguhugas ng pinggan yung mga sisters, sasabihin nila, yung palang ibig sabihin nun. Kahit habang nakakaranas tayo ng pag-uusig, habang nangangaral, mararanasan pa rin natin yung kagalakan at kasiyahan sa pag-unawa sa salita at kahulugan nito. Kaya nga, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanilang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ang kagalakan sa Biblia ay isang katangian ng mga Kristiyano. Tingnan nga natin dun sa Roma chapter 5. Roma chapter 5. Ito ay nagsasabi tungkol sa 3 uri ng kagalakan at kasiyahan. Sa verse 1, Roma chapter 5 verse 1. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Masiyahan tayo sa kapayapaan. Ano yung ibig sabihin ng footnote 2 ng verse na ito? Nasa may bandang ibaba po. Sinasabi, magkaroon tayo ng kapayapaan. Ngayon, ang mga taong naligtas ay may kapayapaan sa Diyos. May kapayapaan. Nasisiyahan tayo sa kapayapaan. Sa pamagitan niya, nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos.
Tayo'y nakapasok sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit upang ang biyayang ito ay maging atin, kailangan natin itong sampalatayanan. Sa pamagitan ng pananampalataya, tayo'y nakapasok sa biyaya at ngayon ay matatag tayong nakatayo sa pananampalataya. Sa biyayang itinatag sa pamagitan ng pananampalataya. Saan tayo nakatayo? Tayo ay nakatayo sa kabutihan ng dugo ni Jesus at tayo ay nakapasok sa ganap at perpektong biyaya ng Diyos. Matatag na nakatayo sa biyayang iyon. Tayo ay makakapunta sa langit sa pamagitan lamang ng biyaya. Hindi sa pamagitan ng mga gawa, kundi sa ganap na kabutihan ng Panginoon sa pagtitiwala sa biyayang iyon, tayo ay naligtas at ngayon ay nakatayo tayo sa biyayang ito. Kaya nga, sa pamagitan niya, nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan. Tayo ay pumasok sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya at tayo ay nakatayo sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Ang taong nakatayo sa pananampalataya, Roma 5:2, at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. Dito natin nakita ang unang kagalakan. Ang taong matatag na nakatayo sa biyaya ay maaring umasa sa kalwalhatian ng Diyos at may kagalakan sa pag-asa sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit ang taong naligtas sa biyaya at nakatayo sa biyaya ay maaring nang umasa sa kalwalhatian ng Diyos. Inaasahan nila ito at sila'y nagalak. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag tayo ay nakatayo sa biyaya, masabi natin, ngayon ay maaari na tayong yakapin ng mga bisig ng Diyos. Ngayon ay maaari na tayong makapasok sa langit na puspos ang kalwalhatian ng Diyos at makita siya ng harapan. Dahil sa biyaya, maaari tayong yakapin ng Panginoon sa mismong mga bisig ng Diyos. Makapasok tayo sa langit na puspos ng kalwalhatian ng Diyos at kapag dumating si Jesus, ang ating mga katawan ay muling bubuhayin sa kalwalhatian tulad ng sa Panginoon na may katawan ng muling pagkabuhay at magkakaroon tayo ng tiyak na pag-asa na mamuhay magpakailanman sa walang hanggang langit. Iyan yung dahilan kung bakit tayo ay nagagalak sa pag-asang ito. Ang taong hindi nakatayo sa biyaya ng Panginoon, kapag iniisip nila ang Diyos, ang kalwalhatian ng Diyos at ang langit, hindi nila ito makamtan sa sarili nilang lakas. Ngunit ang taong matatag na nakatayo sa biyaya dahil sa 100% perpektong kabutihan ng Diyos, ay maaring pumasok sa langit ng may katapangan. Kahit sila ay tulad ko, ay may katiyakan na mabuhay magpakailanman sa mundong puspos ng kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga, may kagalakan sila sa pag-asa na walang hanggang kalwalhatian at sa pagdiriwang iyon, iyan ang tunay na kagalakan. At pagkatapos, narito sa verse 3, at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian. Tayo ay nagagalak sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. Hindi lamang tayo nagagalak sa katotohanan sa sandaling panahon ay makakapasok tayo sa walang hanggan langit, sa isang mundong puspos ng kalwalhatian, makikita ang Diyos ng harapan at mamumuhay magpakailanman. Kung di, tayo rin ay mga taong habang nabubuhay sa mundong ito, kahit na may kapigatian ay maari pa rin magalak sa gitna ng mga ito. Kung gayon, nagagalak ba tayo dahil masarap ang kapigatian? Siyempre hindi. Ang kapigatian mismo ay hindi kaaya-aya. Sino ba ang gustong magdusa? Ngunit ang isang Kristiyano ay nagagalak kahit sa gitna ng kapigatian at may dahilan kung bakit. Nandito po sa verse 3 at 4. Sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagpapatibay at ang pagpapatibay na ito at ng pag-asa. Ito ay nagbubunga ng pag-asa. Bakit tayo nagagalak kahit sa gitna ng kapigatian? Dahil sa mabubuting bunga na dala ng kapigatian. Iyon ang dahilan kung bakit tayo nagagalak at masaya. Ang Diyos ay dakila at dahil ang buhay ng isang taong naligtas ay nasa kamay ng Diyos,
Kapag ibinigay ang iba't ibang kapigatian, pagsubok at kahirapan sa buhay bilang isang Kristiyano, hindi ito dahil sa galit ng Diyos sa atin, kundi may layunin upang tayo'y maging higit na katulad ni Kristo, higit na magamit ng Diyos at maging mga taong karapat dapat tumanggap ng gantimpala at kalwalhatian. Kaya tayo'y nagagalak habang iniisip ang mga mabubuting bunga na darating mula sa kapigatian. Ano nga ba yung bunga ng kapigatian? Ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Ngayon, sino ba ang mas matiisin? Sino po? Yung isang dalaga o yung isang ina? Tunay nga, yung pagsilang at pagpapalaki ng anak ay hindi biro. Kapag ang isang tao, siya ay dumaan sa maraming hirap, nagkakaroon siya ng tunay na pagtitiis. Ito yung realidad. Kaya nga, yung taong dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok, kapag matagumpay niyang nalampasan ang mga ito, ay tunay na nagkakaroon ng pagtitiis. May nabasa po akong isang aklat. Ito ay tungkol sa isang babaeng walang pagtitiis, kaya lumapit siya sa isang pastor at humingi ng panalangin. Pastor, wala po talaga akong pagtitiis. Buong lakas po ninyong ipanalangin para magkaroon ako ng pagtitiis. Sige, manalangin tayo. At nanalangin sila. Diyos, pakiusap pa tulutan mo si sister na magkaroon ng maraming kapigatian. Habang nananalangin, sinabi ng babae, Pastor, hindi po ganyan. Hindi po, ipanalangin mo lang na magkaroon ako ng pagtitiis. Sinabi ng pastor, para magkaroon ka ng pagtitiis ay simple lang. Dumanas ka ng kahirapan at darating ang pagtitiis. Kaya nga nagpatuloy sila sa pananalangin hanggang sa huli na ang babae ay dumanas ng maraming kahirapan. Ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ay pagpapatibay. Kapag ang ating pagtitiis ay nahasa, tayo ay nagiging matibay at tayo ay nagiging taong karapat-dapat na magamit ng Panginoon. Kapag dumaraan tayo sa pagtitiis, tayo ay mas nagiging gaya ng dinalisay na ginto, isang tunay na Kristiyano na magagamit na mahalaga ng Panginoon. Kung paanong ang ginto ay nagiging dalisay kapag dumaraan ito sa apoy, gayon din yung Kristiyano kapag maayos na humaharap sa mga kapigatian at ating pagtitiis ay nahahasa tayo at mas higit na tumitibay, isang tunay na Kristiyanong angkop na magamit ng Diyos. Kaya nga, ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Habang mas naaalis ang mga dumi sa atin, mas naunawaan natin na ang mundong ito ay pansamantala. Ang mundo ay mukhang malaki, ngunit habang tayo ay dumaranas sa mga kapigatian, ang pagtitiis ay lumalago hanggang sa tayo ay makapamuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Ang mundo ay magiging maliit para sa atin at nalalaman natin ito ay malapit ng maglaho. Ang ating pag-asa ay mas nagiging tiyak at nakikita natin ay hindi tunay na pag-asa. At ang katotohanan ng ating pag-asa ay talagang tiyak, ibig sabihin na ito ay garantiya. Kaya nga dun sa Roma chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa. Hindi tayo binibigo ng pag-asa o inilalagay man tayo sa kahiyan. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Nang dumating ang Espiritu Santo, yung pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso at ipinaunawa sa atin yung ating lubos na pag-ibig ng krus. Opo, yan yung nakasulat sa Roma chapter 5. Hindi tayo binibigo ng pag-asa. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Na ibinigay sa atin. Gayon din, yung Espiritu Santo ay dumating bilang ating garantiya at patuloy niyang binubuksan ang mga mata ng ating kaluluwa para sa kanila na dumaraan sa mga pagtitiis ng mabuti at mas higit na nagiging isang tunay na Kristiyano habang ang mga dumi ay naalis. Ginagawa niya silang higit na mga tao ng pag-asa. At dahil binuksan ng Espiritu Santo ang mga mata ng ating kaluluwa, siya ang nagpapaunawa sa atin kung gaano katiyak ang ating pag-asa. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, yung mga apostol ba, nang sila ay nagdurusa sa kapigatian at pag-uusig dahil sa paniniwala kay Jesus ay naging malungkot o masaya, sila ay masayang-masaya.
Maging si Apostol Pablo, nang siya ay makulong sa Roma at Filipos, dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, nang may tanikala sa kanyang paa, ay pinuri ang Diyos at nagalak. Kaya tayo mga Kristiyano ay dapat na magalak kahit may mga kapigatian. Tingnan nga natin sa Biblia, Kawikaan chapter 15. Kawikaan chapter 15 verse 5, basahin natin ng sabay-sabay. Basahin natin ng sabay. Lahat ng mga araw ng naapi ay kasamaan, ngunit siyang may masayahing puso ay laging may kapistahan. Lahat ng mga araw ng naapi ay kasamaan, ngunit siyang may masayahing puso ay laging may kapistahan. Merong nagtanong sa akin, dahil ikaw ay ligtas na at nabubuhay sa buhay pananampalataya, hindi ka ba nagkakaroon ng kahirapan? Hindi ka ba nakakaranas ng bad day? Siyempre po, nagkakaroon ako ng maraming kahirapan. Maraming beses din akong lumuluha. Gayunpaman, kahit na ito ay naging kahirapan, pero hindi naman ito naging mahirap para sa akin. Totoo po. Dahil alam po ninyo, paano ito naging mahirap kung nakaligtas ako mula sa mga ito. Kaya nga, tunay na ito ay kahirapan, ngunit hindi ito naging mahirap para sa akin. May dakilang kapayapaan ang mga umiibig sa iyong kautusan. Walang anuman sa kanila ay makakapagpabuwal. Meron tayong pagsubok. Hindi tayo mawawalan nito. Ngunit hindi natin ituturing ang pagsubok bilang pagsubok. Ibig sabihin na sa ganitong paraan natin ito tinitignan. Sinasabi dito, lahat ng mga araw ng naapi ay kasamaan, ngunit siyang may masayahing puso ay laging may kapistahan. Tama po, kahit na mahirap, mayroong kasiyahan sa bagay na ito. Totoong masaya ito, totoo ding mahirap ito. Parang magkasulangat, pero ito ay totoo. Tingnan po ulit natin dun sa Roma chapter 5. Roma chapter 5 verse 11. Verse 11. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamagitan niya tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Habang maingat ko pong binabasa yung Roma chapter 5, meron ditong 9 na bunga ng Espiritu sa Biblia. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Yung unang bahagi nito ay may kinalaman sa Diyos. Nang tayo ay naligtas, nabuo sa atin ang puso na umiibig sa Diyos. At tayo ay masaya at nagagalak na mabuhay sa Diyos. Pagkatapos, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Sinasabi, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Yan po ang sabi sa Roma chapter 5 verse 5. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso, ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig. Nabuo sa atin ang puso na umiibig sa Diyos. Bakit? Dahil natanggap natin ang pag-ibig ng Panginoon. Nabuo sa atin ang pusong umiibig sa Kanya. At pagkatapos ng pag-ibig ay ang kagalakan. Tama po ba? Doon sa verse 11, at hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamagitan niya tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Yung kagalakan na mabuhay sa Diyos ay natagpuan sa kanila na mga ligtas. Doon sa verse 1, kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit yung bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan. Lahat ng mga ito ay nasa Roma chapter 5. Pagkatapos nating maligtas, nabuo sa atin yung pusong umiibig sa Diyos. Ang puso na hindi tayo nagkaroon bago tayo na ipanganak muli. At tayo ay masaya at nagagalak na mabuhay sa Diyos. At hindi ba totoo na tayo ay may kapayapaan sa Diyos? Lalo na tayo ay nakatayo sa pananampalataya.
Meron tayong kasiyahan na nagagalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos at nagagalak tayong maging sa kapighatian. Isang bagay pa po, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos at ito'y nakakamangha. Bagamat tayo'y maligtas, bago tayo maligtas, patuloy nating iniiwasan ng Diyos. Ayaw nating mabuhay para sa Diyos. Bago tayo maligtas, tayo'y nabubuhay kay Adan o nabuhay kay Adan dahil ang mamuhay sa Kanya ay mabuti. Ngunit nang maligtas tayo, pumasok tayo sa Diyos at nagkaroon tayo ng kasiyahan at kagalakan na mabuhay sa Kanya. Kaya ang church ay ang grupo ng mga tao na pumupuri sa Panginoon bilang kanilang ulo at dahil ang Diyos ay nasa mga ligtas, ano yung pakiramdam na tayo ay nakikibahagi sa kasiyahan at kalungkutan sa buhay kasama ng Diyos? Masaya tayo. Ito ang katangian ng mga Kristiyano. May ilan na nagsasabi na sila ay ligtas, ngunit sila ay nakikisama at nakikipagkaibigan sa mga hindi ligtas. Opo, mayroong mga nagsasabi na ganun. Sila daw ay ligtas pero nakikisama sa mga hindi ligtas. Kung hindi tayo masaya at nagagalak na kasama ang Diyos sa gitna ng mga ligtas, may problema, tama po. Kaya mapapaisip tayo, ang tao bang ito talaga'y banal o hindi? Paano natin malalaman? Ang isa sa pinakakapansin-pansin na bagay ay Roma chapter 5 verse 3, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian. Ito ay pwedeng maging mahalagang kriteriya upang malaman ang tunay na banal sa hindi. Bago ang kapighatian, wala tayong gaanong nalalaman patungkol sa kalagayan ng taong iyon. Gayunpaman, kapag ang matinding kapighatian at kahirapan ay dumating, ang pinakapangunahing likas na puso ng taong iyon ay malinaw na mahayag. Sa talinghaga tungkol sa mga hasik, ang binhi ay nahulog sa batuhan. Nakinig siya ng salita at agad niyang tinanggap ito ng may kagalakan. Doon sa Mateo chapter 13, verse 30, nahulog yung binhi sa batuhan. Agad niyang tinanggap ito ng may kagalakan. At kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, kagad siyang natitisod. Kaya kapag walang dumarating na mga kahirapan, sila ay mukhang nananampalataya. Ngunit kapag may dumating ng malaking kahirapan, sinasabi ng mga Kristiyano na kahit sa gitna ng kahirapan, ang Espiritu Santo na nasa kanila, kaya meron silang kasiyahan na mula sa Espiritu Santo. Kaya kapag sila ay umaharap sa mga kahirapan, meron silang higit na galak sa loob nila. Totoo po ito. Merong bagay sa atin na tulad ng kaaliwan ng Espiritu Santo. Kaya nga kapag tayo ay inuusig o nagdurusa sa kapighatian, mas higit na kagalakan sa loob natin. Malinaw na tayo ay naiiba mula sa mga tao ng sanlibutan. Mayroong kasiyahan na nagagalak kahit na may kapighatian, kagalakan na binibigay ng Espiritu Santo ng Diyos. Kahit na mayroong kaunting pagkabalisa kapag dumarating ang pagdurusa, ang banal ay nakakaranas ng malalim na kasiyahan at kagalakan sa mga ito. At pagkatapos nating maligtas, kapag ibinigay tayo ng Diyos ng mga pagsubok at kahirapan, nakapagtiis tayo. Sa Santiago chapter 1, tingnan po natin. Verse 2 hanggang 4. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Hindi ito kung kayo'y nahaharap, kundi kapag kayo'y naharap. Kapag sinasabing ito ay talagang mangyayari. Ngunit kapag kayo'y naharap, ibig sabihin na siguradong makakaharap tayo ng pagsubok. Nahaharap sa sari-saring pagsubok. Ang pagsubok ay dumarating sa iba't ibang paraan,
ngunit ito ay tiyak na darating. Kaya kapag ito ay dumating, ituring ninyong buong kagalakan. Huwag kayong mabigla, ngunit dapat alam ninyo na ito ay darating at tanggapin ito ng may buong kagalakan. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok ay na sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito. Ang mga Kristiyano ay binigyan ng kagalakan at kasayahan, subalit kailan nawawala ito kapag sila ay nagkakasala. Hindi dahil sa kahirapan o kapagitan, kung hindi dahil sa kasalanan. Katulad ni Haring David, may kagalakan siya, ngunit nawala ito nang siya ay nakagawa ng kasalanan. Tama ito. Kaya kapag tayo'y nanumbalik mula sa kasalanan, ipinanunumbalik ng Diyos ang kagalakan ng kaligtasan. Tingnan natin sa Awit 51. Verse 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng may espiritong nagnanais. Kung magkagayoy ituturo ko sa mga sumusuway ang lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Kapag yung isang Kristiyano ay nagkasala, ang kaligtasan ay hindi nawawala, ngunit ang kagalakan ng kaligtasan ay nawawala. Si David ay lubos na nagsisi sa kanyang mga kasalanan at nanumbalik. Diyos, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng kaligtasan. Kaya sinabi niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Kaya kapag sinasabi ng isang taong siya'y masaya at may kagalakan habang siya'y nananatili sa kasalanan, siya ay nagsisinungaling. Kapag ang isang taong naligtas, siya ay nagkakaroon ng kagalakan ng kaligtasan. Kaya nga, kahit na maharap siya sa maraming kahirapan at pag-uusik, mahirapan man siya, subalit mayroon siyang tunay na kagalakan. Subalit may sandaling nasisira ang kagalakan. Ito'y tuwing mayroong kasalanan sa ating buhay. Sa Habakuk, ito'y isang talatang alam na natin. Meron tayong kagalakan pagkatapos ng kaligtasan, ng ating kaligtasan. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ng kawan ay aalisan sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Bagamat wala tayo ng anuman, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Alam niyo yung salitang amateur ay nangangahulugan ito ng isang taong mayroong pag-ibig sa isang bagay. Yung salitang ama sa Latin ay nangangahulugang mangingibig, amator, at ang salitang ami sa French ay nangangahulugang kaibigan. Ang amadeo sa salitang Latin ay nangangahulugang pag-ibig at Diyos, at ang Deus ay nangangahulugang Diyos. Ang pangalang Wolfgang Amadeus Mozart ay nangangahulugang isang taong nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Gayon din ang salitang amateur na nangangahulugan ding isang taong gumawa ng may pag-ibig dahil gusto niyang gawin ito. Walang sino mang makakapigil sa isang taong may kagalakan para sa isang bagay. Si Thomas Edison, siya ay isang taong mahilig sa pag-imbento. Ginawa niya ito na may kagalakan. Lahat na walang katapusang pag-eksperimento, ito'y ginawa niya ng may kagalakan. Ang taong masiyahin ay tunay na mahirap talunin. Subalit sa mga Kristiyano ay mayroong kagalakan at kasayahang ibinigay ng Panginoon, kaya nagagawa nila ng maayos na mayroong masiyahing puso. Ipagpalagay na natin na ang distansya na kailangan lakbayin papunta sa inyong bahay ay 4 na kilometro. Kailangan mo maglikbay ng 4 na kilometro. Kung may magsabi sa iyo, lakbayin mo ito, buhat-buhat yung 50 kilos na bato na buhatin ito papunta sa iyong bahay. Ito'y magiging mahirap gawin, tama? Subalit kung bibigyan ka niya ng 50 kilos na gold bar sa halip na bato, bubuhatin mo ito hanggang sa bahay ng may kagalakan, tama po? Ito'y magiging isang masayang paglalakbay.
Gayon din, kung nakikita ng mga Kristiyano kung gaano nagagalak ang Panginoon sa kanilang mga paglilingkod sa Panginoon, may pagpapatuloy natin ang lahat ng may tunay na kagalakan. Subalit, merong nakatanggap ng kaligtasan na minsan nagkaroon ng kagalakan, subalit ang kagalakang ito'y nawala. Bakit ganoon? Ang unang dahilan dahil sa kanilang kasalanan at ang isang dahilan, hindi nila ito ibinabahagi. Ang kagalakan ay nababawasan kapag hindi natin ibinabahagi ang ating kaligtasan. Ang mga Kristiyano ay dapat makaramdam ng kagalakan sa pagbabahagi ng mga bagay na kanilang natanggap mula sa Panginoon. Yung Dead Sea, tumatanggap lamang at ang Dagat Galilea ay patuloy na umaagos. May mga tumatanggap at mayroong ding nagbibigay. Kaya nga tayo'y humahayo upang ibahagi at ibigay ang meron tayo. Kapag patuloy nating ibinabahagi ang meron tayo, tayo'y nagkakaroon ng kagalakan. Kaya sino siya na mayroong kagalakang tumatagal? Siya na nabubuhay ng patuloy, na mayroong pusong nagpapahalaga sa iba at siyang patuloy na nagpapasa ng kanyang krus. Ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng kagalakan sa mga taong ganito. Subalit sa taong mahigpit na humahawak sa kung ano ang meron siya, ay hindi magkakaroon ng o makakaramdam ng kagalakang ibinigay ng Panginoon. Isipin natin yung sandaling binibitawan natin ang bagay na mahigpit nating hinahawakan para sa ating sarili lamang. Ito'y gaya ng pagbibigay ng offering. Tama? Kapag nag-aalinlangan tayo, bibigay ko ba ito? Hindi. Pero kapag tating naibigay yung offering, tama po ba? Nagkakaroon tayo ng kasiyahan. Tanging yung mga taong nagbibigay lamang ng offering ang nakakaunawa nito. Tama po ba? Nagkukusa tayong ilibre ng pagkain yung iba, binabahagi natin yung meron tayo. Kung gayon, nagkakaroon tayo ng kagalakan at kasiyahan. Yung paraan upang mahanap natin ang kagalakan at kasiyahan ay sa pamagitan ng pagbibigay. At merong uri ng kagalakan at kasiyahan na hindi alam ng sanlibutan. Ito yung kagalakan at kasiyahang ibinigay ng Diyos. Kapag tayo ay papasok na sa langit, tayo'y tunay na tatapak sa mundo ng walang hanggang kagalakan at kasayahan. Ang talatang pinakagusto ko po pagkatapos kong maligtas ay nasa Awit chapter 16. Tingnan po natin. Awit 16, verse 11. Ito yung talatang pinakagusto ko pagkatapos ng aking kaligtasan at ako'y naniniwala dito. Basahin natin, Awit 16 verse 11 ng sabay-sabay. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may kasayahan magpakailanman. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Tayo'y minsang nasa daan ng kamatayan, subalit natuklasan natin na si Jesus ang daan. At ngayon nakapasok na tayo sa daan ng buhay. Ngayon, tayo'y mga taong papunta na sa harapan ng Panginoon. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan sa iyong kanang kamay. Tayo'y pupunta sa kanang kamay ng Panginoon. Sa iyong kanang kamay ay may kasiyahan magpakailanman. Tayo'y papasok sa mundo ng walang hanggang kagalakan at kasayahan. Nang mabasa ko ang talatang ito, maraming bagay ang napag-isipan ko. Pagkatapos maligtas, sinisip ko, bakit ipinahintulot ng Diyos na magdusa ang mga Kristiyano ng maraming bagay? Kung babasahin natin ang kasaysayan ng church, ang mga Kristiyano ay itinatapon bilang pagkain ng mga leon. Sinusunog sila at yung iba'y ginugugol yung kanilang buhay sa mga yungib. Bakit hinahayaan ng makapangyarihan Diyos ang mga Kristiyanong dumaan sa mga ganitong pagsubok at kahirapan? Subalit nang mabasa ko yung Awit 16:11, malinaw kong naunawaan. Malinaw ko pong naunawaan. Merong walang hanggang kagalakan at hindi maipaliwanag na gantimpalang inihanda para sa atin. Ang naunawaan kong ito'y umantig sa aking puso. Isipin natin yung mga senior high school. Pinahintulutan sila ng kanilang mga magulang na dumaan sa nakakapagod na panghuling taon. Tama po ba? Sila ay bihirang makatulog, sobrang nagsusumikap at ipinahintulot ito ng kanilang magulang. Bakit? Dahil naniniwala silang pagkatapos ng huling taong paghihirap, sila'y papasok sa kolehiyo na may magandang bagay na naghihintay sa kanila. Tama po ba?
Nung ako'y pumunta sa Russia, na isang napakalaking bansa, nagtanong ako minsan sa isang grupo ng mga tao kasama ang mga Russians, kung puputulin mo ang isang daliri mo, magiging sa iyo ang buong Russia, gagawin mo ba ito? Minsan, naitanong ko na rin ito sa fellowship dito. Puputulin mo ba ang isang daliri kung magsasabing magiging sa iyo yung buong South Korea? May matabang na nagsabi, sige, bakit hindi naman? At ibinigay yung kanyang kamay. Kapag may malaking gantimpalang ipinapangako, ang tao'y nakahandang magtiis ng panandali ang sakit. Tama? Kung malaki yung gantimpala, malaki rin yung pagdurusang tatanggapin. Tama? Kung sinabihan kang pagkatapos ng 24 hours ng pantinding pagtatrabaho, 41 million pesos ang siguradong ilalagay sa bank account mo, ano gagawin mo? Lahat tayo dito ay maaaring sabihin, okay, 24 hours lang naman akong gising. Magiging masaya ba ako o malungkot? Siguradong magiging masaya ka. Kung malaki ang gantimpala, malaki rin ang pagdurusang kailangan tiisin. Subalit ang mga magulang ay walang kakayahang bigyan ang kanilang mga anak ng higit pa sa buhay kapag sila'y sinusunog. Kaya ba nila? Subalit ang Diyos ay naghanda ng isang bagay na hindi natin maipaliwanag. Ang walang hanggang kagalakan at kasayahan ay talaga pong posible. Ano ang isang katangian ng Diyos? Alam niyo ang lahat. Alam niya po yun lahat. Maari niyang gawin ang anumang bagay na kanyang nais. Ang Diyos mismo ang nagdidesisyon ng isang programa na tinatawag na kasiyahan. At siya yung nagbigay sa atin ng kakayahang maramdaman ito. Nilikha rin ng Diyos yung mga sangkap na kailangan sa painkillers, sa mga drugs. Hindi lamang nila ginagamit ng mga tao ng maayos. Ngunit malaga rin ito sa mga taong may cancer. Ginawa ng Diyos ang mga bagay na nakakapagpasaya kahit kailan niya nais. Gayunpaman, dahil sa makasalanan ng mundong ito, nilimitahan ng Diyos ang ating kasiyahan at kaaliwan. Ngunit sa panahon na makapasok na tayo sa walang hanggan langit, ito ay totoo. Napapasok tayo sa isang mundo kung saan mayroong kaligayahan at kaaliwan na walang hanggan at hindi nawawala. Totoo na papasok tayo sa mundo ng walang hanggang kasiyahan at walang hanggang kaaliwan. Buong katiyakan akong naniniwala rito. At naunawaan ko rin na pinahintulutan ng Diyos na magdusa tayo mga Kristiyano sa mundong ito dahil inenda niya ang mga bagay na hindi masukat ng ating isipan. Gayun din, ipinahintulot lamang ng Diyos yung paghihirap na kaya nating tiisin. Hindi pinahintulot ng Diyos ang hindi nating kayang tiisin. Kaya merong walang hanggang kagalakan na nakahanda para sa atin. Subalit sa ating buhay Kristiyano, sinabi rin ng Diyos na inihanda niya ang mga pagdaing. Tingnan natin doon sa Roma chapter 8. Binanggit ito sa Roma chapter 8 ng yung tatlong pagdaing. Roma chapter 8, verse 18 hanggang 21. 18 hanggang 21. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan na hindi karapat-dapat maihambing sa kalwalatiang mahayag sa atin, sapagkat ang masidhing inaasam ng sangnilikha ay ang inaasahang paghahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang sangnilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa na ang sangnilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkalipin sa kabuluhan tungo sa kalayaan ng kalwalatian ng mga anak ng Diyos. Basahin din natin doon sa verse 22 ng sabay-sabay. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at nahihirapan sa pagdaramdam hanggang ngayon. Dito, makita natin ang unang pagdaing sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at nahihirapan sa pagdaramdam hanggang ngayon. Ano yung ibig sabihin nito? Bago nagkasala si Adan at Eva, walang kamatayan. Ipinakita sa Genesis chapter 1 na ang lahat ng mga hayop ay kumakain lamang ng mga halaman. Ang mga tao ay kumakain lamang ng mga prutas at gulay. Walang kumakain ng laman. Ang mga ahas ay walang lason. Ngayon, doon sa Genesis chapter 3,
Kinain ni na Adan at Eva ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama at nagkasala. Bilang resulta nito, sinumpa ng Diyos ang lupa. Sinumpa ng Diyos ang lupa. Ang likas ng mga hayop ay nagbago nang magkasala si Adan at sinumpa ng Diyos ang lupa. Sinira nito ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ito yung dahilan kung bakit naging marahas ang mundong ito. Noon, ang mga hayop ay hindi kumakain ng laman ng ibang hayop. Gayunpaman, nang sumpain ng Diyos ang lupa, ang buong lupa ay dumaraing at naghihirap. Nagbubunga ng mga tinik at dawag at binago ang likas ng mga hayop, sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. Mga kapatid, dumaraing ba yung kuneho? Dumaraing ba yung kuneho? Maging yung mga kuneho. Kumikibot yung mga tenga nila, laging takot at balisa sa pangangambang sila ay magiging biktima. Sila ay nagdurusa sa kamay ng mga kumakain ng laman. Tunay na nagbago ang anyo ng mundo. Sa marahas at mabangis sa mundong ito, kung saan lagi tayong nag-ahabol at hinahabol, lahat ng ito ay dahil sa kasalanan ni Adan na siyang naging sanhi upang sumpain ng Diyos ang lupa. Kaya ang sangnilikha ay dumaraing at naghihirap. Kaya tayo ay hindi nakakapamuhay sa isang mapayapa at komportabling mundo. Hindi po. Ito ay totoo na ang lahat ay dumaraing at naghihirap. Kaya nga, kailan maalis ang sumpang ito? Ito yung dahilan kung bakit ang sangnilikha ay sabik na naghihintay sa ikalawang pagdating ni Jesus. Sa muling pagbalik ni Jesus, aalisin niya ang sumpa. At ang sangnilikha ay magiging malaya. Ang lahat ay magiging malaya mula sa sa pagdaing at paghihirap. Pagdating ng Millennium Kingdom, maging ang mga kuneho mapapanatag sapagkat sila ay ligtas sa panganib ng kakain sa kanila. At yung mga baka ay maglalakad kasama ang mga leon sapagkat wala silang dapat katakutan. Ngunit sa ngayon, sila ay nasa kalagayan ng paghahabol at hinahabol. Ito yung sinasabi ng verse na ito. Kaya ganito, magbabago yung mundo. Tingnan natin sa Isaiah. Chapter 11, verse 6 hanggang 9. 6 hanggang 9. At ang asong gubat ay maninirahan kasama ng kordero at mahihigang kasiping ng batang kambing ang leopardo, ang guya, ang batang leon at ang patabain ay magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata. Ang baka at ang oso ay manginginain at ang kanilang mga anak ay mahihigang magkasiping at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas at ang batang kakahiwalay sa pagsususo ay isusuot ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Hindi sila mananakit o maninira man sa aking buong banal na bundok sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Sa muling pagbalik ni Jesus sa mundo at sa pag-alis niya ng sumpa, ang sangnilikha ay mapapalaya sa kanilang mga daing. Kaya yung asong gubat ay maninirang kasama ng kuneho. Ngunit ngayon, kinakain ng asong gubat yung kordero o yung kuneho, yung kordero. Mahihigang kasiping ng batang kambing ang leopardo. Ngunit ngayon, gustong-gustong kainin ng leopardo ang batang kambing. Yung guya, patabain na guya. Ang guya, ang batang leon at ang patabain ay magkakasama. At papatnubayan sila ng munting bata. Ang baka at ang oso ay mangingain, ang kanilang mga anak ay mahihigang magkasiping at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Ang bata pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas at ang batang kahiwalay sa suso ay isusuot ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Kaya walang anumang pinsala o pagkawasak. Ito ang ibig sabihin nito. Ngunit sa ngayon, ito ay lubas na kabaliktaran.
Ito yung sumpa na nakasulat sa Genesis chapter 3. Kaya nga, ang sangnilikha ay dumaraing at sabik na naghihintay sa ikalawang pagdating ni Jesus, umaasa na makalaya sa lahat ng mga daing sa pagdating ng Millennium Kingdom. Naunawaan niyo po ba ito? Tingnan natin doon sa Roma chapter 8 ulit. Yung pangalawang pinakamalagang verse ay ang verse 23. Basahin natin yung verse 23 ng sabay-sabay. Roma chapter 8 verse 23, at hindi lamang sangnilikha, kundi pati naman tayo na mayroong unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkop ang pagtubos sa ating katawan. Bago tayo maligtas, mayroong mga panahon na nag-aalala tayo at dumaraing para sa ating kaligtasan. Ngunit ngayon, tayo ay naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kung gayon, ang mga anak ba ng Diyos ay dumaraing din? Sinasabi na maging ang mga ligtas na Kristiyano ay dumaraing din. Gaya ng inyong nakita, sinabi, at hindi lamang sangnilikha. At hindi lamang sangnilikha. Bagamat mas mabuti para sa atin ang naipanganak na muli ng mga Kristiyano na naligtas sa mga pagdaing, ngunit hindi pa ito ang ating kalagayan sa ngayon. At hindi lamang sangnilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu. Sa unang Korinto, chapter 15, verse 20. Sinasabi na yung unang bunga ng Espiritu ay ang unang bunga ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang pagtanggap ng unang bunga ng Espiritu ay pagtanggap ng buhay ni Jesus at pagkakaroon ng Espiritu ni Kristo sa atin. Ang unang bunga ng Espiritu ay unang bunga ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kundi pati naman tayo ay mayroong mga unang bunga ng Espiritu. Tayo mismo ay nakatanggap ng Espiritu Santo na tayo may dumaraing din naman sa ating mga sarili. Bakit tayo dumaraing sa ating sarili? Maging yung mga Kristiyanong na ipanganak na muli ay dumaraing pa rin. Kung gayon, sa masidhing paghihintay ng pagkukupkop na ang ating mga espiritu ay nakupkop, ngunit ang ating katawan ay hindi pa nakukupkop. Kaya sa masidhing paghihintay ng pagkukupkop ang pagtubos sa ating katawan, sapagkat kailangan pa nating patuloy na mamuhay sa laman habang sa ating katawan ay hanggang sa ang ating katawan ay maligtas din. Kung gayon, ano ang nasa loob natin? Malinaw na sinasabi ng Biblia na dumaraing na sa ating mga sarili dahil kailangan pa nating dalhin ang ating katawan hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Kahit naligtas na tayo, wala na bang pagdaing? Malinaw na sinasabi ng Biblia na dumaraing tayo sa ating mga sarili dahil sa kahit na naligtas na tayo, kahit hindi pa naliligtas ang ating laman. Tingnan natin, 2 Korinto chapter 5. 2 Korinto chapter 5 verse 1. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, meron kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Kung gayon, anong ibig sabihin ng ating katawan? Ito yung ating tolda. Kapag nawasak yung ating katawan, ibig sabihin ay kapag tayo ay namatay. Isang gusali mula sa Diyos. Ito ay tumutukoy naman sa katawan ng muling nabuhay. Sapagkat nalalaman namin na mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Sinasabi ng Biblia na ang isang tolda ay magiging isang gusali. Ang isang gusali ay malaki at maluwalhati. Kaya kapag ang tolda na katawan ay nawasak, dadamitan tayo ng Diyos ng makalangit at maluwalhating espiritual na katawan gaya ng isang dakilang gusali. Ngunit hanggang sa matanggap natin ang katawan ng muling pagkabuhay, tayo ay nasa physical pa rin na katawan. Kaya mayroon tayong pagdaing. Sapagkat nito kami ay dumaraing na nasasabik na mabihisan ng aming makalangit na tahanan. Yung makalangit na tahanan ay ang katawan ng muling pagkabuhay. Tayo ay nasasabik na mabihisan ng katawan ng muling pagkabuhay. Upang mabihisan na niyon ay hindi kami matagpo ang hubad sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan. Tayo ay dumaraing at nabibigatan sa katawang ito. Hindi sa nais naming maging hubad, kundi nais naming maging kami mabihisan pa.
Hindi nananais si Apostol Pablo na iwan yung katawang ito at humarap sa Panginoon bilang espiritu, kundi nananais niya na humayo ng mabilis at masuot ang katawan ng muling pagkabuhay. Ito ang gusto ni Apostol Pablo. Ito ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nagsisilbi nating kasiguraduhan. Kaya tayo ay dumarating sa verse 2 at 4. Kami ay nasa turdang ito. Kami ay dumarating na nabibigatan. Ang mga Kristyano ay mayroong mga katawan na mayroong likas na pagkamakasalanan. Kaya't mayroon silang pagbubuntong hininga. Sinasabi ng ibang tao, ako ay laging masaya. Kayo ba ay walang pagbubuntong hininga? Mayroon. Pag-isipan po natin ito ng mas malalim. Yung mga Kristyano ay mayroong pagbubuntong hininga dahil kahit ang parusa ng kasalanan ay nabayaran na, ang likas na pagkamakasalanan ay nananatili at ang likas na pagkamakasalanan ay inaatake tayo. Kaya't kahit ang lahat ng mga taong naligtas ay nais na bigyang kasiyahan ng Panginoon, ang likas na pagkamakasalanan ay nagpapatuloy at dahil sa pag-atake ng laman, ang pagbubuntong hininga ay nagpapatuloy. Kapag ang isang tao ay naligtas, ang panloob na pagkatao ay nagagalak sa Diyos. Ang likas na pagkamakasalanan naman ay nagnanais na bumalik sa sanlibutan. Kaya naman mayroong paglalaban ng laman at ng espiritu. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuting na nananatili sa akin. Opo. Ipinahayag ang kanyang panloob na pagkatao. Ito yung ginawa ni Apostol Pablo. Tingnan nga natin doon sa Roma chapter 7. Verse 18. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin sa makatuwid ay aking laman, ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ang siyang ginagawa. Subalit, kung ang hindi ko nais ang siyang ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kaya nga natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipaglaban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag na tawa ko, sinong magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Nang tayo ay maligtas, ang ating espiritu na nabuhay ay nagnanais na mabuhay ayon sa salita ng Diyos. Gayunpaman, ang ating likas na pagkamakasalanan ay tinatanggihan ito. Naglalaban yung dalawa. Kahabag-habag na tawa ko, sinong magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ang pagdaing dahil sa ating likas na pagkamakasalanan ay nagpapatuloy. Ano ang dapat nating gawin? Lumago sa pananampalataya. Sa Colossus chapter 2, itinuturing na ang Kristyano ay hindi mapagtatagumpayan ang likas na pagkamakasalanan sa pamagitan ng sariling lakas. Yung polisipiya ng makamundong kaalaman ay hindi makakapag-alis ng likas na pagkamakasalanan kahit na yung pagsunod sa kautusan at pananaw ay hindi sapat. Kahit yung pag-iwas sa iba't ibang mga bagay ay hindi ang solusyon. Ano yung dapat gawin? Colossus chapter 2 verse 19. Ito ay sinasabi, at kumapit sa ulo. Opo, kumapit sa ulo. Dahil ang Panginoon ang ulo ng iglesia at ang iglesia ang katawan. Sinasabi ng Colossus chapter 2 verse 19 na sa kanya ang buong katawan ay tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuhan at mga litid ay lumalago ng paglago mula sa Diyos. Sa pamagitan ng pagtanggap ng panustos at sa paglago, tayo ay makakakuha ng kalakasan. At sa pamagitan ng kalakasan, ang laman ay napapasakop at nagkakaroon ng normal na Kristiyanong pamumuhay.
Dahil ang ating likas na pagkamakasalanan ay nasa atin, ang iglesia ang ating kinakailangan. Ang Espiritu Santo ay gumagawa sa kalagitnaan ng mga banal at sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nakakapamuhay tayo ng nararapat na buhay Kristyano na ipinahihiya ang gawa ng laman. Bakit tayo dumaraing sa ating sarili? Ito ay dahil patuloy na pag-atake ng ating likas na pagkamakasalanan. Isa pa, ang pamumuhay bilang isang Kristyano ay hindi madali. Habang ipinapamuhay natin ang ating Kristyanong pamumuhay, tayo ay nakakaharap ng iba't ibang pag-atake mula sa sanlibutan. Kagaya ng sinabi ni Jesus dun sa Juan chapter 16 verse 33. Kaya kahit ako ay kumikilos ng matuwid, ako ay nilalait dahil ako ay Kristiyano. Hindi ako maaring gumanti. Ang mga Kristiyano ay madalas na nakakaranas ng mga mapusok na mga pagsubok. At pagkatapos na matanggap ang kaligtasan, si Satanas ba ay tumitigil? Si Satanas ay tinatarget ang mga naligtas at patuloy silang inaatake. Kaya nga, yung Kristiyano rin ay dumaraing dahil sa mga pag-atake ni Satanas. Ang Diablo ay nasa paligid ng mga Kristiyano. At mayroong mga pag-atake ng Diablo. Mayroong pag-atake ng Diablo. Tingnan natin sa 1 Pedro chapter 5. 1 Pedro chapter 5. Verse 7 hanggang 9. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungad na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Kapag ang mga Kristiyano ay nahuhulog sa pag-aalala, ang Diablo ay umaatake. Kapag ang isang tao ay lubos na nag-aalala, dito ay nagkakaroon ng puwang at dito ang Diablo ay mabangis na umaatake. Kaya magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang Diablo ay na siyang inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ang pag-atake ng Diablo, ito ay totoo. Totoo po ito. Ang mga Kristiyano ay dapat isuot ang kasuotang pangdigma ng Diyos. Sa Efeso, chapter 6, verse 16, dito ay sinabi, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamagitan nito ay inyong masugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Ang masama, ang Diablo ay pinapana tayo ng nag-aapoy na palaso. Bakit? Sinasabi na kasama ng lahat ng mga ito ay isuot ang kalasag ng pananampalataya. Dahil kahit hindi natin isuot ang buong kasuotang pandigma, kung tayo ay mayroong kalasag, tayo ay ligtas. Ang kalasag ng pananampalataya ay kinakailangan. Bakit? Dahil ang Diablo ay patuloy tayong pinapana ng nag-aapoy na palaso. Ang Diablo ay matiyaga. Kahit pagkatapos na maligtas ang isang tao, ang Diablo ay humahanap ng pagkakataon upang umatake. Sa Efeso 4:26 sinabi, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Kapag nagkaroon ng pagkagalit, kung panghawakan natin ito, ang Diablo ay hihikayatin tayo na kumilos ayon dito at huwag bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Kaya kapag ang Kristiyano ay hindi naging maingat, ay maaari silang atakihan ng Diablo at matisod. Dahil dito, ang mga Kristiyano ay nakakaranas ng pagdaing dahil sa pagpapahirap ng Diablo. Kahit na tayo ay naligtas na, kung ang ating katawan ay mahina dahil sa sakit, ay maaring magkaroon ng pagdaing. At kapag tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos, ay magkakaroon ng pagdaing dahil sa disiplina. Nang si David ay nagkasala, siya ay dumaing. Sinabi ng Biblia, ito ay pagdaing dahil sa disiplina. Maaring magkaroon ng pagdaing dahil sa ang Kristiyano ay nakatanggap ng disiplina. Sa aking pagdaing, ako ay napapagod na. Opo. Awit chapter 6, verse 6. Sa aking pagdaing, ako ay napapagod na. Bawat gabi ay pinalalangoy ko
ang aking higaan, dinidiligan ko ang aking higaan ng aking mga pagluha. Pagkatapos na makagawa ni David ng pagpatay at pangangalo niya, maaring sinabi niya, bakit ko ito ginawa? Kung hindi ako nagkasala, walang kadahilanan para maghirap ako ngayon. Kaya sa aking pagdaing, ako ay napapagod na bawat gabi ay pinalalangoy ko ang aking higaan, dinidiligan ko ang aking higaan ng aking mga pagluha. Ito po ay hyperbole. Kahit na tayo ay umiyak, maaari bang lumangoy ang higaan? Hindi po, ngunit ipinapakita nito kung gaano tayo lumuluha. Na para bang ang kanyang kumot ay basang-basa na ng paghihinagpis nito. Merong mapait na sakit na nagmumula sa kahirapan dulot ng kasalanan. Merong uri ng pagdaing dulot ng pagkakasala. Kahit ng mga Kristiyano ay tapat na namumuhay ang kahirapan ay dumarating pa rin hanggang sa ipinahihintulot ng Diyos. At sa pamagitan ng ganitong kahirapan ay merong ibang uri ng pagdaing. Bakit? Dahil kapag ang paghihirap ay nagpapatuloy sa mahabang panahon, ito ay nagdudulot ng malalim na pagbubuntong hininga. Ito rin ang nararanasan ni David. Siya ay pinagtaksilan ng isang tao na lubos niyang pinagkatiwalaan. Tingnan natin sa awit 55. 55 verse 12 hanggang 13. Verse 12 hanggang 13. Hindi isang kaaway ang tumutuya sa akin. Mapagtitisan ko iyon. Hindi rin isang namumuhi sa akin ang nagmamalaki laban sa akin. Sa gayoy, may tatago ang aking sarili sa kanya. Kundi ikaw, lalaki, nakapantay ko, kaibigang matalik at kasama ko. Siya ay labis na naghirap dahil dito. Kaya kanyang sinabi na kung siya ay mayroong pakpak na gaya ng kalapati ay nais niyang lumipad. Doon sa verse 6, at sinabi niya, kung ako sana ay nagkaroon ng mga pakpak na gaya ng kalapati, lilipad ako at magpapahinga. Narito, kung magkagayoy gagala ako sa malayo, sa ilang at maninirahan ako. Kapag nagkaroon ng kahirapan, ay ninanais ko na umalis sa mundong ito. Kung meron lamang akong pakpak, ay lilipad ako sa lugar na walang tao. Sinabi niya ang kagaya nito. Doon sa verse 17, sa hapon at umaga at sa katanghalian tapat, ako'y dadaing at tataghoy at diringgin niya ang aking tinig. Si David ay nagkaroon ng labis na pagkabalisa. Gayunpaman, sinabi niya sa Diyos yung verse na ito. Doon sa verse 17, sa hapon at umaga at sa katanghalian tapat, ako'y dadaing at tataghoy at diringgin niya ang aking tinig. Si David ay nagkaroon ng labis na pagkabalisa. Gayunpaman, sinabi ng Diyos sa kanya sa verse 18, sa verse 18, ito ang sinabi ng Diyos sa kanya. Kanyang tutubusin ang aking kaluluwa sa kapayapaan. Kahit na si Job ay isang tao na matapat, ang kanyang 10 mga anak ay namatay at ang kanyang kayamanan ay nawala at ang buong katawan ay nagkaroon ng sakit kaya't siya'y nagkaranas ng matinding pagdadalamhati. Sa Job chapter 3 verse 24, basahin ko po. Sapagkat ang buntong hininga ko ay dumarating na parang aking pagkain at ang aking mga daing ay bumubuhos na parang tubig. Sapagkat yung buntong hininga ko ay dumarating na parang aking pagkain. Kahit na siya ay tunay na Kristiyano, ay siya'y dumaraing dahil sa matinding kapighatian at kahirapan. At siya ay lubang nagkasakit. Sinabi niya, at ang aking mga daing ay bumubuhos na parang tubig. Gayunpaman, ito ay hindi kaagad na natapos. Ito ay nagpatuloy. Kaya sinabi ni Job doon sa 24 verse 1. Job chapter 24 verse 1. Bakit hindi tinutupad ng makapangyarihan sa lahat ang mga kapanahunan? At bakit hindi nakikita ng mga nakakakilala sa kanya ang kanyang mga araw? Bakit? Mayroong pagdaing. At bakit hindi nakikita ang mga nakakakilala sa kanya ang kanyang mga araw? Hindi niya nalalaman kung kailan matatapos ang kanyang paghihirap. At bakit hindi nakikita ang mga ito?
Ito ay plinano na ng Diyos. May panahon ng natanging Diyos lamang ang nakakaalam. Bakit ang mga nakakakilala sa Kanya? Ang mga nakakakilala sa Diyos ay inaapakan. Hindi niya nakikita ang kanyang mga araw. Ang araw kung kailan kumikilos ang Panginoon. Ang araw kung kailan siya namamagitan. Pero sa huli, makikita natin ito. Kaya nga, ang mga Kristiyano, sa gitna ng mga kahirapan, madalas ay umiiyak. Bakit ito nangyayari? Bakit patuloy akong nagdurusa? Ang ganitong mga daing ay nagmumula sa loob. Maging sa paglakad dahil sa pananampalataya, dumadaing tayo sa kakulangan ng lakas. Tama po ba? At may pagdaing dahil sa kakulangan ng kapangyarihan. Nung bago akong naligtas, masaya ako at malakas ako. Pero bakit nanghihina ngayon ang buhay Kristiyano ko? Bakit nawala na ang alab? Ang ibang mga Kristiyano ay namumuhay ng makapangyarihan. Pero bakit ako nanghihina? May ganitong pagdaing, tama ba? Nang nag-counsel po ako noon, kahit ginagawa ko ng lahat ng makakaya ko, pero hindi pa rin siya naligtas. Kaya nga, may nag-aalab na puso ako, hindi po ba? Hindi lang bang nag-aalab yung puso ko, kundi mayroon din pagdaing. Siguro kung si D.L. Moody nag-counsel sa kanya, marahil naligtas siya. Kung si Charles Spurgeon siguro, ang nag-counsel sa kanya, marahil naligtas siya. Bagamat ginawa ko ang lahat kong makakaya, may mga tao pa rin hindi naligtas. Kaya mayroong daing. May daing habang nagka-counseling ako. Ayaw ko silang mapunta sa impyerno. At may daing din mula sa mga Kristiyano. Kahit ilang taon na mula nang maligtas ako, pero wala pa rin akong nagagawa. May mga ganitong pagdaraing. Nagsisisi ako na hindi ko ginawa ang pinakamakakaya ko. Sa pagharap sa kamatayan ng mga Kristiyano, marahil ay sasabihin nila, kung alam ko lang na mamamatay na ako ngayon, nagsikap sana ako, pero bakit hindi ko ginawa? Nagpapasalamat sila dahil naligtas sila, pero gayunpaman may pagsisisi dahil hindi nila nagawa ang lahat ng kanilang makakaya sa harapan nila sa kamatayan ng may nagsisising puso. At mayroon ding pagdaing dahil sa mga hindi nananampalataya na patungo sa maling daan. May mga daing kapag nakikita natin yung ating mga kapamilya na patungo sa pagkawasak. Tama po ba? Ezekiel chapter 9. Ezekiel chapter 9 verse 4. Verse 4. At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumasok ka sa lungsod sa loob ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda ang mga noo ng mga taong nagbubuntong hininga at dumadaing dahil sa lahat ng kasuklam-suklam na nagawa roon. Nang magpakasama ang Israel, sinabi ng Panginoon, lagyan mo ng tanda yung mga noo ng mga taong nagbubuntong hininga at dumaraing. Ganito si Ezekiel. May mga daing din sa atin bilang mga taong ligtas. Kahabag-habag na mga espiritu. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin para sa kanila? Halimbawa, kahit na pinipilit natin silang makinig pero ayaw nilang makinig. Kaya mayroong pagdaing. Anong gagawin natin para sa kanila? Halimbawa, yung minamahal kong pamilya, ayaw nilang makinig sa sinasabi ko, kaya ako'y dumadaing. Tama. Tingnan natin. Sa Job chapter 35. Job chapter 35, verse 10. Job chapter 35, verse 10. Tingnan natin yung hinanaing ni Elihu. Ganito yung sinabi sa verse 10 at 11. Ngunit walang nagsasabing nasa ng Diyos na sa akin ay lumalang na siyang nagbibigay ng awit sa kinagabihan, na siyang nagtuturo sa akin ng higit kaysa mga hayop sa daigdig, na ginagawa tayong mas matalino kaysa mga ibon sa himpapawid. Tumadaing siya na walang sino man ang naghahanap sa Diyos. Nasa ng Diyos na sa akin ay lumalang na siyang nagbibigay ng awit sa kinagabihan. Kapag ang tao ay nagdurusa, nakakatagpo nila ang Diyos. At kapag sila ay naligtas, nagagawa nilang umawit.
Nahasa ng Diyos na sa akin ay lumalang, na siyang nagbibigay ng awit sa kinagabihan, na siyang nagtuturo sa akin ng higit kaysa mga hayop sa daigdig, na ginagawa tayong mas matalino kaysa mga ibon sa himpapawid. Dapat ay may mga taong humahanap sa Diyos, subalit walang nagsasabing nasa ng Diyos. Kaya sila ay dumaing dahil walang tao ang naghahanap sa Diyos. Walang naghahanap sa Diyos. Sa panahong ito, kung saan sobrang advance na ng science, wala kahit isang tao ang masigasig na naghahanap sa Diyos. Ganito yung daing ni Elihu. Gayon din sa atin. Si Apostol Pablo na may matindi ring pighati sa kanyang puso. Roma chapter 9. Ito'y pinatotohanan ng aking budhi sa pamagitan ng Espiritu Santo na meron akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. Bakit? May pagdurusa dahil ang ating bansa ay hindi ligtas. Mayroong kasiyahan sa aking puso, subalit mayroon ding pagdurusa. Anong pagdurusa? May sakit na kalungkutan. Sa Roma chapter 8, dito ay may daing ng Espiritu Santo. Kung titingnan natin sa Roma chapter 8 verse 26. Verse 26. Roma chapter 8 verse 26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may daing na hindi maipahayag. Ang Diyos Ama ay dumaraing, ang Diyos Anak na si Jesus ay dumaraing, maging ang Espiritu Santo ay dumaraing. Kung gagawin natin ang mabuti, hindi sila daraing. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Tayo ay mga ligtas na, subalit mahihina pa. Marami tayong mga pagkukulang, subalit ang Espiritu Santo ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Ang Espiritu Santo ang mga aliw. Iniingatan niya tayo at tinutulungan. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa loob natin. Tinutulungan niya tayo na maunawaan ang daan ng krus. Tinutulungan tayo na sampalatayanan ng dugo ni Kristo at gumagawa siyang kasama natin at paunti-unti tayong binabago hanggang sa tayo ay makatayo sa harapan ng Diyos. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may daing na hindi maipahayag. Ano ba itong mga daing na hindi maipahayag? Ito ang pagpapahayag ng malaking pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Dapat nararapat na tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit may mga bagay na humahadlang sa atin para magawa ito. Kaya ang Espiritu Santo ang namamagitan sa atin na may daing na hindi maipahayag. Sa verse 27, ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. May tao sa loob ng church na patuloy na nanalangin para sa atin. Sinugo ng Amang Diyos si Jesus para sa atin at ang anak ng Diyos na si Jesus ang nagsakatuparan ng ating kaligtasan sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay at siya ay nanalangin para sa atin. Gayon din ang Espiritu Santo, nananalangin siya at tumutulong sa atin. At kapag mali ang ating pamumuhay, ang Espiritu Santo ay aktibong tumutulong sa atin ng may hindi maipahayag na mga daing. Tayo ay namumuhay sa tulong ng tatlong personang Diyos. Tayo ay dumadaing, subalit sa muling pagdating ng Panginoon, lahat ng nilikha ay lubhang makakawala at makakalaya mula sa pagdaing sa loob ng Millennium Kingdom. Sa pagbalik ni Jesus, ang ating mga katawan ay babaguhin bilang espiritual na nilalang, kaya ang pagdaing ay lubusang mawawala sa atin at ang daing na idinaraing ng Espiritu Santo ay mawawala rin. Ito'y mawawala rin. Tingnan natin sa isa pang talata sa Isaiah chapter 51 verse 11. Isaiah chapter 51 verse 11. Isaiah chapter 51 verse 11.
Verse 11, at ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik at darating na may awitan sa Zion at nasa kanilang mga ulo ang walang hanggang kagalakan. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan at tatakas ang kalungkutan at pagbubuntong hininga. Dito tatakas yung kalungkutan at pagbubuntong hininga. Sa pagpasok natin sa langit, lahat ng kalungkutan at panagoy natin ay maglalaho. At mararanasan natin ang walang hanggang kaligayahan at kagalakan. Kaya nga, hindi magtatagal ang mga Kristiyano ay papasok sa mundo ng tunay na kaligayahan. Ang mga Kristiyano ay nagtataglay ng kagalakan na hindi naunawaan ng mundo. Ang kagalakang ito ay ang kagalakan ng kaligtasan, ang kagalakan ng pagkakilala kay Jesus na ating tagapagligtas. At mayroong kagalakan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Ang kagalakang ito ay nailarawan sa Roma chapter 3 na nasa atin. Tayo ay nagagalak na namumuhay kasama ng Diyos maging sa pagdurusa. Kapag iniisip natin ang pagtayo sa harapan ng Panginoon sa hinaharap, tayo ay kanyang yayakapin. Ito ay dahil sa biyaya ni Kristo. Bagamat mahina at hindi tayo sapat, yayakapin pa rin tayo. Ang kagalakang ito ay nasa atin. At dahil meron pa rin tayong likas sa pagkamakasalanan, nangihina tayo at nagbubuntong hininga. Tama po ba? Kaya nga ang laman, ang dyablo at ang mundo ay inaatake tayo. Kaya dumaranas tayo ng kawalan ng hustisya at maraming kahirapan sa mundong ito. Pero hindi magtatagal sa muling pagdating ng Panginoon, lahat ng mga kahirapang ito ay matatapos. At papasok tayo sa mundo ng walang hanggang kagalakan at kaligayahan. Sa kabilang banda, kapag iniisip natin ang taong hindi paligtas, tayo ay labis na nalulungkot. Paano ba natin may babahagi sa kanila ang ebanghelyo at magagabayan tungo sa kaligtasan? Ang ating mithiin ay higit na marami pang tao ang maligtas, ang dahilan kung bakit pa tayo nabubuhay sa mundong ito. Manalangin na po tayo. Ama naming nasa langit, salamat po sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig na nagligtas sa amin sa pamagitan ng malagang dugo ni Hesukristo. Bagamat nabubuhay kami sa makasalanang mundo, natutuwa po kami na nagagawa naming pagtiwalaan ang pangako sa araw ng iyong pagdating. Kami ay dadamitan ng bagong katawan at maninirahan sa kalwalatiang kasama ka. Pakiusap patuloy mo po kaming samahan at nawa ay ang iyong gawa at kapangyarihan ay ikit pang mahayag. Samahan mo po ang nangangaral sa iyong salita sa kanila, yung mga nagka-counsel at sa lahat ng mga naglilingkod. Pakalooban mo po sila ng tulong at gabay. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.